At ang nasunog yung first floor, ground floor. At may mga konting records, kaya nag-usap kami ni Secretary Beans, pinasecure niya kagad, nag-request siya na ma-secure kagad. So nakasecure kagad, we're not allowing any DPWH personnel to enter the far side. At darating bukas yung mga personnel nila from central office to conduct the investigation. So at least naka-cordon na pala sa So wala cordon. wala pa tayong clue kung ano po yung naging sanhi ng sunog sa ngayon. We're waiting. Hinihintay natin kung ano yung resulta ng investigation mismo ng Bureau of Fire. At darating, sabi ko nga, alamin din ng magkakandak rin na sariling investigasyon ang central office nila. Okay. So ako naman, Mayor Benji, pupuntahan ko ang... Pero, sige. sir, but if I may, is it too early to discount the possibility of something Fishy. fishy? Yeah. Kasi this is not the first time that the public works That's DPWH true. office Yes. caught fire. Siyempre, You hindi mo- remember last year. Yes, Sir Ed, siyempre hindi mo maiwasan na mag-iisip ka rin, no? Bakit na naman ito? Ano? At bakit sa records? Pero pero hintayin na lang natin kasi mga statement pa lang ng mga witnesses ang nakuhanan. Ano? Oh, okay. At sinasabi nila lahat na nakaamoy sila ng usok. Mm. Una yung mga statements nila. Kaya siguro hintayin na lang natin, pinakamaganda. Mahirap din kasi maggumawa ng mga I understand, sir. yes, sir. mga haka-haka. Haka-haka. Pero sir, just to put some context into this, are we talking about records that are on paper or records in a computer? Documents. Documents. So actual documents, in other words, hard copies. Kaya na-stress na naman si Sec Vince kanina. Stress na naman. Oo, Gulo-gulo na naman yung buhok nun. Papayat na naman yun lalo. Haba yung bigote niyo. Mayor Benji, puntahan ko naman yung ibaba ng Session Road, ang public market ng Baguio. No? Because you were quoted by, naging balita rito sa atin sa buong Pilipinas yung tungkol dun sa bidding sana for redevelopment ng Baguio City public market. Ano? Pero na-quote kayo ng PNA sa isa kahapon yata. No? Sabi, the city's move to reopen the project to new proposals will pave the way for various cooperatives and the market vendors together act together and submit their intent. So kumbaga opportunity for them, parang ganun yata yung gustong sabihin doon sa inyong quote, yung pagka-quote sa inyo doon. So ang tanong ko lang naman, Mayor, is yung kapag nabigyan sila ng chance, yung aim talaga ng city na magkaroon ng redevelopment na meron talagang sanitation at saka mas organisado, kaya bang gawin yon kahit na yung mga cooperatives na yung magbibid? Well, actually, nag-bid na dati yung nag-submit ng unsolicited proposal dati yung cooperative, consortium. In fact, sila yung second nga na highest yung yung cost. Mas mataas pa nga sila sa SM. Ang problema lang doon, sila ang magko-control. Basically, parang privatization yung kanilang proposal. Unsolicited proposal, sila magko-control, bibigyan nila ng 70-30. 30% ay bibigay nila share ng city government at itataas nila yung presyo ng stall ng 1,500 na it is unacceptable yon para ma-meet nila yung kanilang financial obligations sa bangko. Ang problema, mag-low loan sila, ang gagawin nilang guarantor yung government, yung local government. Hindi naman pwede yon. Unlike yung mga proposal ng SM at Robinson na yung market will be managed and operated by the city, local government. Kaya walang privatization doon. Alam nyo, Mayor Benji, bilang suki ng Baguio, at saka talagang dyan na tayo pabalik-balik tayo dyan. Pinag-uusapan pa lang natin kanina na mahilig tayo pumunta ng Baguio. Ang laging angling kapag binabalita yung redevelopment, baka mawala yung charm daw nung public market sa Baguio. Pero yun nga, ang tanong tuloy ng lahat, kung pwede bang ma-retain yung charm na yun, pero at the same time, organized at saka good sanitation? Well, alam mo kasi market namin, talaga maski na ano pang ginawa, if you remember, before I became mayor, talagang napakagulo niyan, napakabaho niyan, ang daming daga. Problema yung sewer system niyan. Yes. Inayos namin, tinanggal namin yung mga vendors sa kalsada. Wala na kasing kalsada Inoccupy na nila lahat, pati yung mga sidewalks, inoccupy nila lahat. Walang maayos na zoning. So inayos ko lahat. Nilinisan namin sewer system, pero hanggang doon na lang
kailangan talaga total rehabilitation. Alam mo, pag nakita mo yung design based dun sa negotiated, terms of negotiation, it will be one of the most beautiful market, not only in the Philippines, but in Asia, probably. And it will be iconic as well. Kasi yung Cordilleran culture, culturally inspired yun eh. Pinag-aralan yung mga iconic spots namin, pati yung mga iconic na mga designs ng Cordilleran design. Sinama lahat yun eh. Pati yung creativity ng Cordillera, sinama lahat yun. Kaya lang, alam mo na, siguro na napikon na rin ng SM dahil sa dami ng kasinungalingan ikinalat. Siyempre, nakikita ko na, feeling ko siguro nasisira yung kanilang corporate image. Kaya they decided na matras na lang tayo dyan, huwag na tayo sumali dyan. Ganun na nangyayari. Kaya nakakalungkot because ngayon ilalabas namin yung gagawa kami ng term of reference based dun sa term of reference na napagkasunduan, based dun sa terms of negotiation na pagkasunduan namin, ilalabas namin ngayon. So titingnan natin ngayon yung mga nagsasalita na kaya nilang pondohan, kaya nilang gawin, basta wag lang SM, kalaban, titingnan natin kung kaya nilang ma-reach yun. papayanin sila. Kasi isipin mo yung IRR noon is nasa 4% na lang. Usually, ang internal rate of return nasa 7%, di ba? Tapos yung payback is 26 years. Yeah. Usually, ang payback is 15 years. Kasi siyempre, yung cost of money mo, yung value ng pera mo. Ngayon, after 26 years, halos, na lang at 4% inflation, halos nasa 40% na lang yung cost ng pera mo, 45% na lang. Parang ganun Kung 3% inflation, siguro, kung 4% ang value ng pera mo, nasa 30-something%. Pag 4% inflation, nasa 40%, 40+%. Yeah. Ganun ang Kaya, hindi ko alam, very challenging talaga ito. Kaya titingnan natin yung mga nagsasalita, mga cooperatives, kung kakayanin nila. Mayor Benji. So subaybayan namin yan, Mayor Benji, para makita natin kung ano yung development na mangyayari sa Baguio City. Yes, Kung and tingnan yung can't nangyari sa wait. Iloilo, napakaganda nung, di ba, ginawa ng SM yung Iloilo, napakaganda, pinagmamalaki natin. Mayor Benji, last time kayong nandito po sa STL ay sinabi nyo, naglabas din kayo ng pera para dun sa ICI, di ba? Nakasingil na ba si Mayor? Yung Independent Commission for Infrastructure. Sabi nyo po, para sa bayan po. Sana po nabayaran na po kayo doon para sa dun sa nilabas nyo. Pero binigyan nyo po ng rating o grado yung ICI. Hindi po ba? Tama po ba? 3 out of 10? Failing grade po at mukhang nanawagan kayo na i-abolish na po ito. Gusto niyo na bang mag-expound po dito sa 3 over 10 grade po? Mayor Benji, isa na lang yata natitira doon. Naiwan nyo na. Kiki, unang-una, klaruhin ko, hindi ako nanawagan na ma-abolish. Okay. Tanong ako kung ano ang moving forward. Most probably siguro baka ma-dissolve na lang. Kasi how can it perform its mandate kung isa lang yung commissioner, di ba? At hirap na hirap naman maghanap ng mga magbo-volunteer o kaya pupunta dyan. Considering the fact na kulang ng authority, kulang ng power. Kaya ko yan, hindi ko kine-question yung kakayahan kasi nakita ko talaga na very dedicated lahat yung 3 commissioner na yon. But they cannot perform their function kung wala silang authority, power. At the same time, nawalan sila ng isang kamay at yung kamay na yon is yung investigation. Tinanggalan mo ng investigation capability. Di ba? If you remember, yung investigador dapat yun ako yun Kasi yun ang designation ko Sila naman ang gumawa nun Special Advisor Investigator. Paulit-ulit nating sinasabi. Kung walang investigation, paano ka mag-gather ng ebidensya? So parang nawala ng pangil, ganon. Tuluyang Nawalang nawala ng pangil. pangil. Kaya, ang rating ko is 3% kasi nga, hindi niya na-perform yung kanyang function because of the lack of authority. Hindi yung inefficient, hindi yung one. It's not about the efficiency of the commissioners kasi talagang magagaling silang lahat. Maayos sila lahat. Dedicated sila lahat.